Okay, magandang umaga sa atin. Nag-enjoy ba kayo kahapon? Yun. Enjoy na enjoy. Hallelujah. Amen. Actually, kahapon na ako nag-enjoy sa swimming Kasi malamig yung tubig. Tapos napakainit ng panahon. Kaya eksakto yung tubig malamig. Kaya nagbabad po kami ron sa tubig. Amen? Praise the Lord. Kailan kaya mauulit? Bukas? Okay. So puri ng Panginoon at sa lahat ng ating mga pagpapagal ay may mga reward na pinagkakaloob Diyos. Amen. Kaya kuminsan yun nga tayo ay nakakapag-outing dahil marami tayong nagawa at ito ay konting bagay para makapag-relax din dahil napakainit ang panahon. Okay? So salamat sa Diyos. Nabusog ba kayo kahapon? Oo, ang dami pagkain, ano? Kaya salamat sa Diyos sa mga nagdala, daming mangga, papaya. Praise the Lord. Sa susunod, magpapa-ice cream ako. Yung hotdog ni Pana, kulang. Hallelujah. So ito yung mga kabataan natin, nag-enjoy ba kayo? Okay. Praise the Lord. Di baling walang ice cream, may mga ice drop naman. Ano? Okay, salamat po sa Panginoon. At buksan po natin ang ating Bible. At ngayon ay tatalakayin po natin, itutuloy natin yung nakaraang linggo, yung ating topic. Ito ay patungkol sa disobedience. Yung hindi pagsunod. Yan. So 1 John chapter 4, verse 3, ito po yung definition ng kasalanan sa Bible. Amen? Kasi ang ibig sabihin po ng kasalanan, disobedience. Okay? But ayaw ba magbukas nito? Ayaw pala, meron na. Okay. So 1 John chapter 4, verse 3. Tumayo po tayo at ating basahin. Sige po, tumayo muna po tayo. Mamaya na po yung ating puntahan, ano? Okay? O, sige. Ready? Basahin natin. Ready? Begin. Hindi mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Naririnig ninyo. Ito'y darating at ngayon na nga. Tama ba yun? 3:4. 1 John 3:4. 4. 3:4. Nagkabaliktad pala, no? 3:4. 1 John 3:4. Ayan. Sige, ulitin natin. Ready? Begin. Okay, tayo po muna ay ating taas ang ating Bible. Lahat ba may Bible? Okay. Lahat ba may notebook? Oo. Ang disciple ay may Bible. Ang disciple ay may notebook. Ang disciple ay may ballpen. Ang disciple ay nagtitik. No, tama. Okay? Very good. So, ngayon, alam niyo na, ano? O, sige. Manalangin po tayo. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo ngayong umaga.
sa binigay mo sa amin na napakagandang araw, kahit na napakainit, pero ang pag-ibig mo mas mainit, Ama. Salamat sa pag-ibig mo, kaya kami nakakaraos, kaya kami napapatuloy, kaya po kami nabuhay dahil sa habag at biyaya at dahil sa pag-ibig mo, Ama. Salamat po ng marami, Ama. At sa araw-araw ng aming buhay, kayo ang nagsasaklay ng lahat ng aming pangangailangan. Kayo rin ang nag-iingat sa amin sa lahat ng aming pinupuntahang mga lugar. Kayo rin ang nagpapala sa amin, aming Ama, sa lahat ng bagay. Kaya napakabuti mo, Ama. Tunay ngang ikaw ay mabuti. Kaya pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Hallelujah. Salamat po. Bless niyo po ang bawat salita na iyong iahayag ngayong umaga. Ayahan niyong patuloy na umagos ang espiritu ng kapahayagan sa amin upang magbigay ito ng pangungusap sa aming puso at marinig namin ang iyong dinig. Salamat po, Ama. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. May nagtanong po, paano daw natin malalaman ang tinig ng Diyos kung ito ay sa Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at Diyos kay Yesu Cristo? Paano kaya natin malalaman kung kanino tinig ang ating napapakinggan? Amen? Alam po niyo, simple lang po ang sagot diyan. Kasi ang Diyos ay dispensational. May kanya-kanya silang panahon. Sa Old Testament, panahon ng Diyos Ama. So, ang naririnig ng tinig doon, ang God the Father. Ang nagsasalita directly sa mga propeta, God the Father. Amen. Hallelujah. Noong panahon ng New Testament, ang New Testament ay apat na aklat lang. Ano yung apat na aklat ng New Testament? Ito po yung tinatawag nating gospel. Ito yung Matthew, Mark, Luke, saka John. Amen? Ito po yung gospel. So, ang gospel nandun lang sa apat na aklat na yun. Amen. So, ang tawag po dyan, New Testament. Amen? Hallelujah. At pagdating sa Book of Acts, dito nagsisimula Amen? At ang church, panahon ng simbahan, nagsisimula sa Book of Acts. At ang pumalit kay Jesus ay ang Holy Spirit. So sabi ni Jesus, kung hindi ako aalis, hindi iba ibibigay sa inyo ang pangako na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen. Tama. Para hindi ho tayo nalilito. Amen. So ibig sabihin, mga kapatid, mula Book of Acts hanggang sa panahon natin ngayon, ang tawag po dyan, Church Age. Hindi New Testament. Amen? Ang New Testament ay apat na aklat lang. Naunawaan niyo po. Para sa kanong, pag nagbabasa kayo ng Bible, naiintindihan ninyo yung inyong binabasa. Kaya kanino tinig ang ating naririnig ngayon? Kanino? Ulitin ko. Kanino tinig ang ating napapakinggan sa panahon ngayon? Holy Spirit. Tama. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hello. Kasi dispensational po yan. Kaya huwag kayong palilito. Ay, narinig ko ang Ama.
Maririnig mo nga ba panahon ngayon ng Holy Spirit? Di ba? Amen? Panahon ngayon ng Holy Spirit. Kaya kung hindi ang Holy Spirit ang napakinggan mo, ibang espiritu po yung napakinggan mo. Kung hindi yan sa Holy Spirit. Amen? Noong Old Testament, God the Father nangungusap sa atin directly. Amen? Ang kaso, ang Diyos nagkatawang tao. Sa pamagitan ni Jesus. Kaya sino napapakinggan ng New Testament? Si Jesus. Amen? Amen? Oo. Ngayong church age tayo, mula Book of Acts hanggang sa panahon natin, kanino tinig ang ating napapakinggan? Walang iba, kundi ang Holy Spirit. Naunawaan nyo. Yan. Kaya ko lang po binanggit ito, mga kapatid, sapagkat ang dami nagtuturo sa social media ng mga maling katuruan para maunawaan po ninyo, maintindihan ninyo ang Bible. Amen? Ang New Testament, mga kapatid, kahit na nakalagay yan sa Bible, ay apat na aklat lang ng New Testament. Andyan ba kayo? Praise the Lord. Pagdating sa Book of Acts, church age na po yan. Panahon na po yan ng simbahan. Hanggang sa panahon natin ngayon. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya hindi kasama sa church age ang mga propeta sa Old Testament. Hindi po sila kasama sa church. Kaya pag nag-rapture, amen? O kaya yung pakakasalan ni Jesus. Sino pakakasalan ni Jesus? Ang simbahan, tayo. Amen? Simula sa Book of Acts hanggang sa panahon natin. Yan po yung church age. Okay? So ngayon, tatalakayin natin patungkol sa disobedience. Ano bang ibig sabihin ng disobedience? Ang ibig sabihin ng disobedience ay pagsuway. Ayan. Amen. Bakit si Eva at si Adan, amen? Bakit sila nagkasala? Kasi sinuway nila ang utos ng Diyos. Amen. Na huwag nila kakainin yung sabi ng Lord, huwag kang kakainin ng huwag kang kakainin ng durian. Matinig. Pero kinain nila. Kaya sila nagkasala. So ngayon, ano ang definition ng kasalanan? Disobedience. Kaya ito ang definition ng kasalanan. 1 John 3:4. Amen? Yung ating teksto. Yan ang ibig sabihin ng kasalanan. Ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Paglabag po yan sa kautusan. Yan po yung sin. Amen? Kaya kung ayaw mong magkasala, sundin mo. Yan. Ang utos sa'yo. Hello? Kung ayaw mong magkasala, sumunod ka sa iniuutos sa'yo. That is simple. Ganun lang siya kasimple. Naunawaan nyo? Hallelujah. Ang ikalawang definition ng kasalanan, makikita natin sa James 4:17. Santiago, chapter 4, verse 17. Yan ang ikalawang definition ng kasalanan. Amen. Pakibasa nga po nating lahat. Ready? Begin. So
So, yan po ang ikalawang definition ng kasalanan. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ito ginagawa, nagkakasala. Amen? So, kasalanan pala yung alam mo kung ano ang makakabuti, pero hindi mo ginawa. Amen? Nagkakasala ka. Kasalanan pala yung nananahimik. Andyan pa ba kayo? Praise the Lord. Kaya kung alam mo yung mabuti, dapat yun ang ginagawa mo. Amen? Dahil kasalanan, yung hindi mo ginagawa, yung alam mong mabuti. Tama? Hallelujah. Kasalanan po yun. That is sin. Amen? Para wag tayong magkasala, gawin natin ang mabuti. Yung alam nating mabuti ay dapat ginagawa natin. Amen? Praise God. Praise the Lord. Kaya huwag tayong magbulag-bulagan, huwag tayong magbingi-bingihan, kundi kailangan nating gawin kung ano ang mabuti. Amen ba? Praise the Lord. Ang pangatlong definition ng kasalanan ay makikita natin sa Romans 12:23. Amen? Ito yung definition ikatlong definition ng kasalanan. Anong sabi po dun sa Romans 14:23? Ayan, Romans 14:23. Pakibasa nga po natin lahat. Ready? Begin. Ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniniwala ay... Amen? Sabi sa English, anything that is not of faith is sin. Anumang hindi batay sa iyong pananampalataya, nagkakasala ka. O, edi alam nyo na kung anong tatlong definition ng sin. Amen? Una, paglabag sa kautusan. Pangalawa, alam mo yung mabuti, hindi mo ginawa. That is sin. Pangatlo, anumang ginagawa mo hindi ayon sa faith, awak nyo ba faith nyo? O isayaw nyo. Hawak ko ang faith. Ibig sabihin, anuman ang hindi ayon sa faith, it is sin. Amen? At yung faith na tinutukoy dito, yung walang iba, kundi ang Word of God. Anumang hindi ayon sa salita ng Diyos, it is sin. Ito yung faith mo eh. Tama ba? Hallelujah. Bigyan ko ng example. Kukunin kang ninong at ninang sa binyag. Sa Roman Catholic. Tanungin ko kayo, papayag ba kayo? Hindi. Bakit? Bakit ayaw niyong pumayag? Tama. Kasi hindi yun ang faith mo eh. Amen? Hindi binabautismuhan ang bata. Ang binabautismuhan, matatanda, na nagsisisi sa kanilang kasalanan. Eh, ang baby, paano natin mapagsisisi ang baby?
Ang alam lang niyan, pagkagutom niyan, iingi ng gatas yan, iiyak. Wala pa naman nagagawang kasalanan niya, paano siya magsisisi? Amen. Ibig sabihin, hindi kasi ayon yon sa faith. Oh, ngayon, pumayag ka, kahit labag sa faith mo, anong tawag doon? Nagkakasala ka. Ibig sabihin, nakikipag-compromise ka sa hindi mo naman pananampalataya. Naintindihan nyo? Praise God. Kaya ibig sabihin, yung tanging gagawin lang natin kung ano yung ating pinaniniwalaan. Kasi pag gumawa tayo ng hindi ayon sa faith, kasalanan. Everything that does not come from faith is sin. Sabi dito. Amen? Anumang hindi nanggagaling sa pananampalataya, kasalanan. Ngayon, ang faith natin, ito, Word of God. Anumang hindi galing sa Bible, ang anumang wala sa Bible, kasalanan. Kaya nga dapat ginagawa natin, dapat nabubuhay tayo sa Bible. Kaya nga pag nakikita, ina-apply natin ng Bible, nakikita sa atin ng Bible, tinatawag tayong walking Bible. Kasi pinamumuhay natin ang Bible. Amen? Kaya sabi ng iba, matuwid ako, wala akong pinaperwis yung tao. Okay yun, wala kang pinaperwis yung tao. Pero ang kasalanan, hindi lang yun. Hindi lang yung wala kang pinaperwisyo. Amen? Yung alam mo yung tama, hindi mo ginagawa, kasalanan nga yun. Amen? Pagkatapos yung anumang nang wala sa pananampalataya, mga kapatid, ito ay kasalanan. Naunawaan niyo po. Praise the Lord. Hallelujah. So yan po ang definition ng faith, ng disobedience o ng sin. Kasi ang sin ay disobedience. Amen? Amen. Praise the Lord. Sabi ng Bible, Romans 3:23. Anong sabi ng Bible? Lahat nagkasala. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lahat disobedience. Oh. Amen. Praise the Lord. At walang matuwid ni isa. Wala. Bakit? Kasi lahat tayo galing kay Eva at Adan. At iyon ang minana natin sa kanila. Pambihira. Nagsimula si Eva sa paninisi. O si Adan pala, si Adan. Sabi ng Diyos, bakit mo ginawa yan, Adan? Kasi yung babae binigay mo sa akin. Di ba? Sabi naman ng Diyos sa babae, bakit mo ginawa yan? Kasi yung ahas, tinukso ako. Amen? Ang problema doon sa ahas, nung kausapin ni Lord yung ahas walang kamay para magturo. Wala siyang maituro. Wala siyang kamay. Andiyan pa ba kayo? Subukan nyo magturo yung ahas. May nakita na ba kayong ahas na nagturo? Walang maituro yung ahas eh. Di ba? Tawag ahas. At ngayon, ang Panginoon, makikita natin, mga kapatid, dahil nagkasala sila, kaya lahat ng nanggaling kay Eva at Adan, lahat may minanang kasalanan. Kaya sabi ng Bible, walang matuwid. Amen. Ni isa, wala. Praise the Lord. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, hallelujah, ang tanging tao na sumunod lamang sa kalooban ng Diyos
ay wala iba kundi si Jesus. Siya lang ang nakatupad. Siya lang ang nakasunod. Amen? Kaya nga ang sabi sa Revelation, siya lang ang karapat-dapat na magbukas ng selyo. Amen? Siya yung tinatawag na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit? Kasi siya lang ang nakatupad. Siya lang ang nakasunod. Siya lang ang nakagawa na naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kahit na sabihin natin yung tao may minanang kasalanan, pero napagtagumpayan niya ang kasalanan. Amen? Naging tao siya, pero hindi siya nagkasala. So, yun po yung napakagandang balita doon. Amen? Kaya tayo ay may pag-asa na. Amen? Ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hello? So, napag-aralan po natin doon sa buhay ni Saul, nung siya ay lumabag sa utos ng Diyos. Ang unang paglabag ni Saul sa Panginoon ay nung siya ay hindi niya nahintay si Samuel. Naghandog siya ng handog para sa Diyos. Hindi niya hinintay si Samuel. Kasi nung panahon na yon, si Samuel, mga kapatid, na late. Amen. At yung pagka-late niya, intentional. Para i-test ang puso ni Saul. Nandyan pa ba kayo? Anong ginawa ni Saul? Hindi siya makapaghintay. Kaya ang ginawa niya, siya mismo ang nag-initiate ng paghahandog. Amen. Hindi siya makapaghintay eh. Kaya siya lang gumawa. Ang problema, hindi niya trabaho ang paghahandog. Trabaho ito ng mga high priest. Hindi yan trabaho ng hari. Oh. Kung pwede pala ang hari maghandog, mag-alay sa Diyos, ba't kailangan pa ng high priest? Kaya nga nagtalaga si Lord ng high priest para yung lahat ng gagawa ng seremonya, ang high priest ang gagawa, hindi ang hari. Kaya yun ang unang kasalanan ni Saul. Amen? Mababasa po natin doon, mga kapatid, ang sabi po doon sa 1 Samuel 13, dahil dyan, sabi ni Samuel, amen, tinatanggal na sa iyo ang pagiging hari. O, doon pa lang tinanggal na yung pagiging hari. Amen? Pangalawang nagawa niyang kasalanan, yung siya ay inutusan na ubusin lahat ng mga Amalekites. Amen? Yun ang pangalawa. Pero dito pa lang, nireject na siya ng Lord. Naunawaan niyo? Hallelujah. Dahil di siya nakapaghintay. O, hindi siya sumunod. Pangalawa, hindi pa rin siya sumunod. Pinauubos yung lahat ng kalaban, hindi niya inubos. Itinira niya si Hazael. Hey, hindi pala si Hazael. Itinira niya yung hari. Itinira nila ang mga matataba at magagandang mga hayop. Amen? Maganda naman ang dahilan nila. Ang sabi ni Saul, itinira po yan ng aking mga tauhan para ihandog sa Diyos. Amen. Yan ba pinagagawa ni Lord? Hindi. Hindi yun ang ginawa nila. Kaya, siya ay nag-disobey. Kaya tinanggal. Amen? Praise the Lord. Kaya hindi maganda ang pagkakamatay ni Saul. Hindi maganda. Oh. Tinamaan siya ng pana eh. Oh. Hindi, may pumatay sa kanya. Sinaksak niya.
Okay? So, makikita natin dito, mga kapatid, ang sabi rito, amen? Ang pangalawang disobedience ni Saul, hindi pinagagawa sa kanya, yun ang ginagawa niya. Amen. Ang sabi rito, sa 1 Samuel 13 verse 10, ang sabi rito, mga kapatid, just as Saul was finishing with the burnt offering, Samuel arrived, went out to meet and welcome him. O, ang sabi ng Bible, pagkatapos niyang maghandog, o, tingnan nyo, biglang dumating si Samuel. Amen? Hindi yun pinagagawa sa kanya ng Diyos. Hindi niya trabaho yung maghandog. Pero, ginawa niya. Ang ibig sabihin nito, ginagawa niya yung hindi naman pinagagawa sa kanya. At yung pinagagawa sa kanya, hindi niya ginagawa. Baligtad. Amen? Kaya siya nireject ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang mga ganitong mga tagapaglingkod niya. Amen? Ito yung mga taong matitigas ang ulo. Ikaw ba naman, magulang ka, utusan mo yung anak mo. O anak, magsaing ka nga. Imbis na magsaing, naglinis. Imbis na magsaing, naglaba. O, pagdating nung nanay, ano sasabihin? Anak, nakapagsaing ka na ba? Nay, naglinis ako. Nay, lahat ng marumi natin, nilabang ko. Napagod nga ako. Matutuwa ba si nanay? Ginagawa mo yung hindi naman pinagagawa ng Diyos. Mapapagod ka lang. Amen. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun lang ang gawin natin. Mga kapatid, ano ba pinagagawa ng Lord? Sabi ng Lord, humayo ka. Go, make disciple, baptize them, and teach them. Yun ang pinagagawa ng Lord. Tama? Ephesians 4:11. Tignan nga natin kung ano yung pinagagawa ng Lord. Ayan. Ephesians 4:11. Ito pinagagawa ng Lord sa atin. Di ba? Ano sabi? No, now these are the gifts Christ gave to the church. Ay, hindi pala Ephesians yun, ano? Kung pala yun, Matthew 28, 18 to 19. Matthew 28 pala yun. Okay, ito sabi. Ang sabi dito, Jesus came, told his disciples, I have been given all the authority in heaven and on earth. 19. Ang sabi po sa 19, therefore go, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 20. And teach this new disciple, ang sabi doon. Verse 20. Amen? Sabi dito, teach these new disciples to obey. Ano sabi? To obey. Oh. Ano sabi? To obey. Kaya kailangan tayong humayo, mag-akay, amen? At gawin natin silang disciple. Hello? I-baptize natin sila, at pagkatapos i-baptize, turuan. Andyan pa ba kayo? So, tuturuan natin sila. Ano ituturo natin? Lahat ng turo ni Kristo. Amen. Ba't natin sila tuturuan? Para sila'y sumunod. Kasi nga, lahat ng tao, mga kapatid, nagkasala. Lahat ng tao, disobedient. Amen? Kaya kailangan natin silang turuan para sa ganon, malaman nila kung paano ang pagsunod.
Di ba? Kaya nga sa atin, ang unang-unang discipline natin dito, pagdi-devotion. Amen? Bakit? Kailangan natin malaman ang salita ng Diyos. Kailangan natin malaman ang kalooban ng Diyos. Kailangan natin malaman ang utos ng Diyos para masunod natin lahat ng nakasulat doon. Hindi mo masusunod ang Panginoon kung hindi mo alam kung ano ang iyong susundin. Kaya kailangan mong malaman. Malalaman mo lang yan sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Na amen? Day and night. Oh, hallelujah. Sa pamagitan ng ating pagdidevotion, nalalaman natin yung kalooban ng Diyos. Naunawaan niyo po? So kaya gawin natin kung ano lang ang pinagagawa ng Lord. Amen? Yun lang pinagagawa ng Panginoon. Ang ating dapat gawin. Amen ba? Hallelujah. Pangatlo. Hallelujah. Bakit ni-reject si Saul? Ito yung pangatlo. Siya po ay man pleaser. Hindi God pleaser. Ito ang problema niya. Amen? Ang pinakikinggan niya, ang tao, hindi ang Diyos. Unang-una, sino ba ang naglagay sa iyo sa pwesto? Sinong nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Hindi ba Diyos? Amen? Pagkatapos, makikinig ka sa tao, hindi sa Diyos. Kaya magkakaproblema nga tayo. Amen. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 13, verse 9, hanggang verse 11. Tignan po natin, mga kapatid. Nakikinig kasi siya sa tao eh. Men pleaser siya eh. Amen. Ang piniplease niya, tao. Oh. Dito sa church natin, mga kapatid, maraming natitisod sa atin. Pero, ba't mo intindihin yung matitisod? Dapat mo intindihin kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Lord. Amen? Praise the Lord. Sa atin kasi, iba yung pamamalakad ng gobyerno. Ang gobyerno, mga kapatid, democratic. Ang democratic ay by the people, to the people, for the people. Yan po ang democratic. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ay nagmumula sa tao. Kaya nga may election tayo. Amen. So ano ang bukang bibig ng mga nagsasalita sa gobyerno? Kami ang nagpapasweldo sa inyo. Oh. Amen? Sinong naglukluk sa kanila doon? Kami rin ang naglukluk sa inyo. Oh. Amen? Ang tao din nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Pero sa Diyos, iba ang gobyerno. Ang gobyerno ng Kingdom of God, iba. Amen? Ang gobyerno ng Diyos, ang tawag dito ay theocratic. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan nagmumula lahat sa Diyos. Amen? Sa kanya nagmumula. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 28? Sa Matthew 28:18? Ang sabi ni Jesus, lahat ng kapangyarihan. Amen? Amen? Ang sabi ni Jesus, I have been given all the authority. Binigay na sa kanya lahat ng authority. Sa langit at sa lupa. So, kanino nagmumula ang kapangyarihan? Sa Diyos. Hindi sa tao. Amen. Hallelujah. So, sa Diyos nagmumula ang kapangyarihan, ang authority. Andyan pa ba kayo? Hallelujah. So, ibig sabihin, tanda natin, kapatid, hindi tayo sa tao naglilingkod. Sa Diyos tayo naglilingkod. Amen.
Kaya napakahalaga na dapat maintindihan natin kung ano ang utos ng Diyos sa atin para makapaglingkod tayo sa kapwa. Hindi yung lingkod ka ng lingkod sa kapwa, hindi naman yun ang pinagagawa ng Lord. Amen? Kundi kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ating gagawin. Hindi ba? Hallelujah. Kaya itong si Saul ay man pleaser, hindi siya God's pleaser. Kaya siya nireject ng Diyos sa atin. Ayaw niyong i-reject kayo ng Lord. Amen? Ang gusto niyo, tanggapin kayo ni Lord. Amen? Tandaan po ninyo, kapatid, ang sabi ng Biblia, tignan ninyo kung kayo nasa pananampalataya pa o hindi. Amen? Baka sabi ni Pablo, baka pagkatapos kong mangaral, ako naman ang itakwil. Hello? Yan ang sabi ni Pablo. Kaya kailangan tinitignan natin ang ating sarili, mga kapatid, kung tayo ba ay sumusunod pa rin sa kalooban ng Diyos o hindi. Baka bigla tayong itakwil, hindi natin alam. Itinakwil na pala tayo. Itong si Saul, itinakwil na siya ng Diyos, hindi pa niya alam. Amen. Nagpatuloy pa rin siyang maging hari. Tinugis niya si David. Amen. O, mabuti na lang si Saul, hindi siya namatay sa kamay ni David. Bagamat ilang beses nang ibinigay ng Diyos ang buhay ni Saul sa kamay ni David. Ilang beses na. Yung una, nung si David, ay si Saul, sa paghahanap niya kay David, sumakit yung tiyan. Amen? Oo. Sabi niya, ay, sandali lang, natatai ako. Nagpunta sa kuweba. Amen. At doon siya dumumi. Matiisin nga itong si David eh. Hindi alam ni Saul, nasa likuran lang si David, nakaganon. Kung sino sa inyo, mga kapatid, makaamoy ng dumi, di ba kayo gaganon? Amen? Oo. Kaya habang nakaganon, yung di ba may robe ang mga hari, no? Oh, humiwas lang siya ng konti habang nakaganon. Amen? Ang hirap nun, no? Pinipigil mo yung hininga mo. Kasi nasa tabi mo yung dumudumi. Hindi ka makakilos. Ang baho. Baka mahuli ka. Amen. O, yun yung una. O, ipinakita ng Lord na kaya niyang patayin si Saul. Pero hindi ginawa ni David. Bakit? Dahil si Saul ay God's anointed. Pinahiran siya ng Diyos. Sabi niya, I cannot touch God's anointed. Amen? Hindi ko pwedeng saktan ng pinahiran. Pero hindi niya ginawang patayin si Saul. Amen? Kahit na alam na ni David na siya ang piniling hari sa Israel. Hinintay niya yung tamang panahon na binibigay ng Diyos para siya makaupo. Hindi niya ito pinilit na kunin.
Hinintay niya eh. Kaya yon, nagkaroon ng gera, naglabanan ng Pilisteo at saka Israel, natalo Israel. Napatay si Saul at saka si Jonathan. Amen? Kapatid, nagdamdam si David, pati ang buong Israel. Kahit na sabihin natin na pinapatay siya, pero nung mabalita ni David yun, yung kanyang kasuotan, winasak niya. Amen? Pati na ng mga kasama niya, nalungkot sila. Bakit? Mga kapatid nila yun eh. Nandyan pa ba kayo? Hallelujah. Kaya makikita natin dito, yung pagsuway ni David, mga kapatid, o pagsuway ni Saul, hindi lang isang beses, dalawa. Amen? Hanggang sa siya ni-reject. Kaya ang lesson dito, bantayan natin ang ating pananampalataya. Tignan natin kung tayo nasa faith pa ba o wala na. Baka nakakala natin, umaattend ako sa church, aktibo ako sa church, gumagawa ako sa church. Yun pala, mga kapatid, bagsak ka na. Oh. Amen? Wala ka na pala sa faith. Nandiyan diyan pa ba kayo? Kaya, lagi tayong magsuri. Hindi yung lagi tayong nagsusuri. Suri ka na suri. Sorry ka rin na sorry. Tandaan po ninyo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Magbasa tayo ng Bible. Basahin mo lang ang Bible. Read your Bible. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. So, ito yung mga dahilan kung bakit si Saul ay na-reject. Amen? So, i-wrap up natin. Number 1, kaya siya ni-reject, hindi siya nakapaghintay. Yan. Pinangunahan niya si Samuel. Pangalawa, hindi niya ginawa ang pinagagawa ng Diyos. Kaya siya na-reject. Pangatlo, yun, mas gusto niyang i-please ang tao kesa sa Diyos. Amen? Kahit siguro kayo, kung may ganito kayong lingkod o tagapaglingkod, hindi kayo matutuwa. Amen? Ang tawag doon, rebellious. Kaya sabi ng Panginoon, amen? Ano sabi ng Lord? Mas maigi. Amen? Ang pagsunod kesa sa mga ahing handog. Obedience is better than sacrifice. Kaya ang pinakamahalaga sa Diyos, pagsunod. Napaka-importante nito. Amen? Pagsunod. Kahit na sabihin mong tayo nasa ilalim na ng grace ng Lord, porke ba nasa ilalim ka ng grace ng Lord, di ka nasusunod? Amen? Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim tayo ng grace. Dahil ba doon, di ka nasusunod? Amen? Tandaan po niyo, kapatid, ang tanging makakapasok sa kalangitan ay yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ganong kahalaga ang pagsunod. Kaya kailangan sa pagsunod natin, tiyakin natin, amen? Amen? Maghintay tayo sa Diyos. Makinig ka muna. Para hindi ka magkamali. Hello? Wait. Number 2. Amen? Pagka nakinig ka, gawin mo kung ano pinagagawa sa iyo. Amen? Pangatlo, hallelujah, wala tayong ibang dapat ginagawa kundi i-please ang Lord, hindi ang tao. Amen? Hindi kayo narito dahil gusto nyo akong i-please. Hindi kayo nagbibigay dahil gusto nyo akong i-please. Hindi.
Ang Lord, mga kapatid, ang number one na dahilan. Amen. Hallelujah. Andito man ako o wala, gagawin at gagawin nyo, yun dapat gawin. Bakit? Kasi yun ang tama. Right? Left. Left? Right. Masyado kayo seryoso. Andyan pa ba kayo? Hallelujah. So, pasalamat tayo sa Diyos at binigay niya sa atin yung ganito at na-enjoy natin ang kanyang mga salita. Amen? I hope na may natutunan po kayo ngayong umaga. May natutunan ba kayo? Hallelujah. Sige, palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo. Tayo po ay mag-pray, magpasalamat. Taas natin ating Bible. Ayan. Hallelujah. Thank you, Father. Salamat po, Ama, at binigyan po kami ng mga katuruan upang maunawaan at maintindihan po namin ng lahat ng mga salita mo upang ito ay aming maisabuhay. Walang halaga at kwenta yung anumang bagay na hindi naman namin ginagawa at sinusunod. Hallelujah. Salamat po. At masasabi ko, Ama, na kahit nasabihin naming kami ay sumusunod sa iyo, pero kung pinangungunahan ka naman namin, ayahan mong itatak mo sa aming mga puso yung tatlong bagay kung bakit na-reject si Saul. At tulungan mo po kami na masiyasat din namin ang aming sarili kung kami ba ay nasa tunay pang pananampalataya o wala na, upang kami ay makapagpatuloy. Salamat sa mga knowledge, understanding, and wisdom na pinagkakalob mo. Salamat, Ama, sa mga kapahayagan, sa mga revelation knowledge na natututo kami sa iyong mga salita. I-bless niyo po ang bawat isa at hayaan mong patuloy ng pagpapala, ang basbas at bendisyon mo ay ibuhos mo sa bawat isa at maranasan namin ang buhay na kasiyasiya at buhay na maaliwalas. Salamat po, Ama. At sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.